So mga sangkay, nako, ito na nga po, medyo mainit-init ito. Si former President Duterte nga ba ay maninilikado ngayon mga sangkay dahil nga po sa mainit-init na binitawan na salita ng palasyo mga sangkay. Ito po ay ang pagpapaimbestiga patungkol po sa isang tulay na bumagsak mga sangkay na alam po natin lahat na ginawa po ang pundasyon ng tulay na ito mga sangkay sa ilalim po ng panunungkulan dati ng nakaraang administrasyon. So yan po ating pag-uusapan ngayon. But anyway, before we start guys, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, tayo po ay 1.4 million subscribers na, no? At road to 2 million subscribers. So kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click nyo po yung bell, at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon nga mga sangkay, no? Anyway, shoutout na pala sa lahat ng mga nanonood ngayon. Mag-comment po kayo ng hashtag #SolidSangkay kasama po ang inyong mga lugar. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon nga mga sangkay, ito po ang ganap, no? Masyado pong umiinit itong balitaktakan patungkol po sa isang proyekto na tila baga nasayang mga sangkay, no? Ngayon, ito po ang project mga sangkay ng pamahalaan. Actually, nag-umpisa po itong proyekto na ito mga sangkay nung time pa po ni Noynoy Aquino. Doon po napagplanuhan pero nagawa po yung pangkabuuhan nung panahon po ni former President Duterte. At marami pong ebidensya dyan mga sangkay. Kagaya po na ito, siguro hindi na po tayo lalayo, no? Ito pong mga post dati mga sangkay. Nakagaya po nito August 26, 2019. Yan, no? Ito pong Santa Maria Cabagan Isabela Bridge. Thanks to PRRD. Ayan, no? Landmark Bridge in Isabela na hindi binabalita ng mainstream media. Galit na galit pa po yung mga dilawang DDS noon. Kasi hindi na po binabalita itong malaking project. Ito yan mga sangkay, oh. Ito po yan noon. Yan, makikita nyo po yung mga larawan yan na nagkalat po noon mga sangkay na sinasabi nga daw po na bakit daw hindi binabalita ng mainstream media. 'Di ba? Ngayon mga sangkay, kakahanap po nila, ito na. Sabi dito, basta bayad media, asahan mo walang balita na maganda, kaya kampi sila sa dilaw dahil maraming pera pambayad sa kanila. Mabuhay ang Duterte administration. So, proud na proud pa mga sangkay. Actually, may point naman dito talaga sa pagiging bias ng media, lalong-lalo na po noon. No? Talagang pabor na pabor po ang media mga sangkay sa, alam nyo na yan, sa mga dilaw. At nakakalungkot mang isipin, pero yun po ang nangyayari noon. Pero, ayun na nga po mga sangkay, kumbaga, hindi po ano yan eh, hindi po ululusot yan sa kung ano po talaga ang totoo ngayon mga sangkay. Sabi po kasi nila, hindi, kasalanan po ni PBBM yan kasi naglaan pala ng pera dyan para patibayin, para ayusin ulit itong tulay, pero bumagsak pa rin. Pero ang punto kasi dito mga sangkay, sino nga ba ang nagpagawa ng pundasyon ng tulay na ito? Diba? Napakadali lamang, common sense lamang. Alam na alam po natin yan kung sino po ang pwede nating tukuyin mga sangkay, kung sino nga ba ang salarin. Ngayon, ayan o, marami po itong mga sangkay. O kagaya po nito, February 2018. Ayan po, makikita nyo 2018. Makikita nyo na yung progress ng tulay na ito. Look, ongoing construction of the Cabagan Santa Maria Bridge in Isabela Province. Diba? The 640 million landmark bridge of the DPWH. Undersecretary Mark Villar, siya po pa ang secretary at that time ng DPWH, is expected to be completed in 2019. Diba? 2019. Pero lumagpas pa po itong mga sangkay kasi nagka-pandemic, umabot pa po ng 2020 mga sangkay. So, marami po ang nangyari. Ngayon, bumagsak ang tulay na ito. Ngayon, ang gagawin mga sangkay? Ngayon, nung bumagsak po ito, kung nung una, proud na proud po sila, ayan po, ngayon, pinagdi-deny na po ito ng mga dilawang DDS. Hindi sa amin yan. Kay Noynoy yan. Kung hindi naman kay Noynoy, kay BBM.
'Di ba? Pero sabi ko nga, hindi magsisinungaling ang ebidensya. Ayan po, may mga date po yan kung paano nila pinapasalamatan noon si PRRD. 'Di ba? 2019 po yan, ayan oh. Ngayon, ito na ang nangyari mga sangkay. Panoorin natin. Titiyakin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may pananagutan ang mga nasa likod ng pagguho ng bagong retrofit na Santa Maria Cabagan Bridge sa Isabela. Okay. Sisiguraduhin pananagutin. Sino kaya dito ang pananagutin, no? Sino ba? Ang nakaraang administrasyon ba? Ayon kay Presidential Communications Office o PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, sinabi ng Pangulo sa kanilang pag-uusap na paiimbestigahan ang pagbagsak ng tulay. Ayan na ha. Yan po ang mangyayari mga sangkay, paiimbestigahan. So hindi po ito palulusutin ng ating pamahalaan ngayon. So talagang maghanda sila ngayon. No, kasi kung noon, mga sangkay, kumbaga pinagbibigyan lamang po sila kahit anong mga banat-banat, kahit po may mga katiwalian, mukhang ngayon, mga sangkay, ihahablutin na po talaga sila. Mapapansin po natin ngayon kay PBBM, masyado po siyang agresibo ngayon, no? Hindi po tulad noon, mga sangkay, na masyado lamang po siya nagpapakabait. Ayaw po mag-reply. Kaya nga po, minsan naiinis na po yung iba sa kanya. Bakit ganun siya? Ba't ang bait-bait? So, ituloy natin. Nais ding malaman ng punong ehekutibo kung mayroong bahid ng korupsyon sa 1.2 billion pesos project na simulan noong November 2014 at natapos nitong February 1. Grabe, no? 2014, mga sangkay, nagkaroon po ng pag-uumpisa ang project na ito. Pero doon po, mga sangkay, sa tuloy-tuloy, mula po kay Noynoy Aquino, kay former President Duterte, dapat kay former President Duterte, tapos na po ito. Kaya nga lang ang nangyari, mga sangkay, nung time na nakumpleto na po itong tulay, bigla pong nakita mga sangkay na mga eksperto, maalog. Anong mayroon? Bakit umaalog? So ngayon mga sangkay, nag-decide sila na hindi po pwedeng padaanan ang tulay. Kung kaya't mga sangkay, umabot pa po sa panahon natin ngayon kasi sinubukan pa po ni PBBM isalba yung tulay na ito. Pero ngayon mga sangkay, ito na, nagsasalita na po ang presidente ng Pilipinas at mukhang may pananagutin mga sangkay sa pangyayari ito. So sino kaya ang mananagot, no? Ayan, no, nagkausap kami ng Pangulo kahapon regarding this. Ito talaga ay papaimbestigahan kung may bahid man ng korupsyon sa nangyaring ito mula pa noong 2014 hanggang sa ngayon. Ang punong ehekutibo kung mayroong bahid ng korupsyon sa 1.2 billion pesos project na simulan noong November 2014 at natapos nitong February 1. Sinabi rin ni Castro na bagamat hindi ordinaryong kaso ang pagbagsak ng tulay, ay kailangan pa ring tukuyin ng pamahalaan ang tunay na sanhi ng insidente. Ayun. So, ayan mga sangkay, yan ang abangan po natin. Anong kalalabasan ng investigasyon na yan? Kasi magkakaalaman yan. Kung substandard ang pagpapagawa, naku po, may mananagot dyan. Alalahanin po natin yung Tatak Marcos Project, yung San Juanico Bridge. Yolanda pong dumaan mga sangkay, nandyan pa rin, di ba? Yolanda. Isipin nyo gaano kalakas ang Yolanda, Diyos mio Marimar. Yun po yung pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng mundo, ang Haiyan. Typhoon Haiyan. Sobrang lakas. Dumaan sa Leyte. Dumaan sa gitna ng gitna ng dagat mga sangkay. Pero ang San Juanico Bridge na napakahabang at napakaluma na pong tulay na natili pong nakatayo mga sangkay. So anong ibig sabihin yan? Hindi po substandard ang pagpapagawa. Okay, naiintindihan nyo ba mga sangkay? Hindi po substandard ang pagpapagawa. Kung kaya't ganun po siya katibay. O, 'di ba, mga sangkay? So, kaya nga kung ang pagpapagawa nitong tulay na ito matibay at hindi po substandard, sana hindi po nangyari yan mga sangkay. So ngayon, ito na ang mangyayari. Tutukuyin na po nila PBBM, paiimbestigahan. Ang tanong dito, sino ba may kasalanan? Si Noynoy Aquino o si former President Duterte? Since sa kanila pong dalawa ito mga sangkay, si Noynoy ang nagplano, si Duterte si former President Duterte ang nagtuloy-tuloy at nagpatibay nito. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel mga sangkay. Ito po ay Sangkay Revelation. Dito nag-upload po tayo ng mga vlogs patungkol sa mga nagaganap sa ating mundo ngayon related po sa Bible prophecy. Naku, magaganda po yung ating topic dito. So hanapin nyo lamang po ito sa YouTube
Kapag nakita nyo ng mga sangkay, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.